Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ako po si Lorna Mora. Ang buhay namin nung kami ay nasa ah, sa NPE. Ako, nagsimula ako nung estudyante pa ako sa Mindanao State University sa Jensan. 2004 nagsimula ako. Naging organizer ako noon sa estudyante sa white area. Ako naman si Marlo Magramo. Nagsimula po ako sa pag-organize sa mga out of school noong 2004 hanggang 2018. Say namin kung ano yung mga karanasan at mga gawain ng nasa loob pa kami ng tulusan. Ako po si Pipsi Adonis Ginipes, na-assign ng 73rd IB Infantry Philippine Army. Dating former cadre level ng sub-regional Tanggal Latian Ridge o tinatawag naming Tala na nakabase ng Sarangani at Davao Occidental. Siyempre ang buhay namin noon mula 2004 hanggang 2019 at kung ano ang mga naging gawain namin at ano ang coordination ng white area doon sa karugtong doon sa Kilusan. Kaya naming isasalaysay namin kung anong mga buhay namin sa bawat isa. Ano ang pinaka masakit o pinakamagandang nararanasan namin noon. Kaya unahin natin si kasamang Kukoy sa pag-share. Ako po si former rebel cadre. Ang tawag na sa akin noon o pangalan natin sa bundok is si kasamang Kukoy, Agil at saka Binjo. Bali tatlo yung nagawang call sign ko noon na nandun pa ako sa bundok. Bali ako yung nasa red area, yung full arm talaga doon sa aming sub-region. Yung priority ko na roles is ako yung nag-CO, ako yung nag-commander ng isang front sa front central ng Tanggal Latian Ridge. Yung ginagawa ko, tatarget kami ng ini-studyhan namin yung mga kampo ng kasundaluhan o kampo ng mga kapgo doon na naka-assign sa AOR ng front central, yung front na hawak ko para yung mga kampo na kat sa sirbe. Ano ginawa pahinog gani? Parang ano ba? Kumbaga, establish ng mapping. Para yung mga kampo na nakabase sa AOR ng Promtala na hawak ko, para malaman namin kung gaano katibay talaga yung kampo nila, tapos may ka-establish kami ng maraming mata o tao doon sa loob ng kampo para kung halimbawa aatakihin na namin, siguradong makukuha namin yung mga baril na Paralyzed. na binibigay na information sa mga tao namin sa loob para dagdag na rin na armas sa aming puwersa. Yan yung pangunahing trabaho ko. Pangalawa, yung pagre-recruit ng mga kabataan
doon sa area ko kasi nasa bundok man ako palagi. Yung mga kabataan na nag-ieskwela doon sa bundok, yun ang nire-recruit namin para dagdag puwersa sa aming unit. Pangatlo, yung pagpipinalty namin sa mga mayayaman sa AOR ng Front Central. Ang purpose namin para mapinaltihan namin sila para pangdagdag financial ng aming unit ko para makabili kami ng meal supply, food supply, logistic, toiletries at saka med supply para sa unit namin. Tapos kung makabili na kami ng mga food supply, bigas, mag-i-stockpile kami doon sa terrain na paborableng maneuver ng unit namin para hindi kami magutom o meron kami makain o makuha dyan sa bundok. Pag halimbawa full operation yung tropa, yung kasundaluhan, mag-food blockade sila sa aming area. Tapos yung med supply, kailangan din namin yun kasi halimbawa pag may magkasakit sa amin, meron kaming mga tambal o mga pangdextrose kung may matamaan sa amin. Meron kaming ma-supply na mga tambal sa puwersa namin. Tapos yung mga logistic, toiletries, yung mga mga pangailangan namin sa personal, yung mga damit namin at saka sa iban pa. Doon din namin kinukuha yun sa pera namin na galing sa pinaltihan namin ng mayayamang tao sa area. Yun lang yung sa akin. Sa red area yun So, Lorna, pwede mo bang explain yung paano hinahati yung red area at white area? Kasi Mga gawain, sir. hindi, yung muna. Example na lang, nandito tayo ngayon, Malapatan, Alabel tayo. Ito yung operation mo, nasa bundok ka, di ba? Paano nyo hinahati? Kasi kayong mag-asawa sa white area kayo, di ba? Paano nyo hatian yon? Ang sa amin naman sa white area, ang hatian namin dito sa white area, una-una focus kami along the highway. Mas along the highway sa mga syudad, kung sa mga cities, yan ang focus area namin. Minsan pumapasok kami sa area pag pinatawag kami ni Tatay Dong, isang kalihim ng Tala, siya ang nagpapatawag sa amin, lalo na sa white area. Ang mga gawain namin dito, una, ako kasi ako ang nasa regional spokesperson ng Kaluhamin, kahugpungan ng mga lumad sa Layong Habagatang Mindanao. Focus yan sa buong region 12 at bali 6 na tribu, ang Tibuli, Blaan, Klagan, Teroray, Kaulu, 6 na tribu ang focus focus namin at lahat ng ng buong Region 12. Ang mga gawain namin dito, una, ako focus talaga ako sa gawaing white area, lalong-lalo na kung may mga rallies. May mga rally, andun ako, magsasalita. Ang una-unang namin dito doon, kung ano ang interest ng mga kasamahan naming mga lumad. Siyempre, ang interest namin, paano namin dipinsahan ang lupang ninuno. Lupang ninuno ang focus namin. At ang iba naman, kung ano talaga ang coordination ng white area at saka red area, una-una kami ang maghahanap ng mga pundo para ibigay dun sa red area sa mga NPA, at kami rin ang lahat logistic, mga medical supply, bala, kami talaga ang mula sa white area, kami ang mag-deliver doon sa sa red area. At ang isa sa pinaka-main na trabahoin namin dito, siyempre
halimbawa may mga putukan dun sa bundok, siyempre ang ginagawa namin para makatulong kami dun sa red area, gumagawa kami ng mga free statement against sundalo, kahit walang ginagawa ang mga sundalo. Parang gumagawa kami ng mga statement against sa kanila. At isa pa, para ang focus ng sa kasundaluhan, hindi lang dito sa Tala. Parang mag-scattered sila ba? Hindi dito ang focus nila para halimbawa may mga enkwentro doon sa sa Tala, particular ang Apersuyan. Gumagawa kami ng mga akbang dito para ang focus sa sundalo hindi lang sa Apersuyan, Mahati. para mahati ang nila. Mm. Kawawa kasi ang mga NPA pag doon ang focus nila, kaya ang pinakamin na magsagawa kami ng mga rally, panawagan sa gobyerno na i-full out ang militar. Mm. Yan ang laging pangunahing gawain namin. Marami kami kasi. Isa pa, maghahanap kami ng mga pundo galing sa ibang bansa, lalong-lalo na ang Estados Unidos. May mga pundo galing doon at dito nila sa Mindanao. Kami ang, kumbaga, ang nila ba? Anong tawag dito? Conduit o Kami ang beneficiary at ang hatian naman dyan, parang 60-40. 60-40? O 60-40. Ang 40 dun sa white area, ang 60 dun namin sa red area. Kahit yung project nyo ay Talagang isisintro namin 60-40. Hindi, example, kahit anong project, example, piggery, ganyan-ganyan, bibigyan nyo pa rin yung red area? Siyempre, yun ang hatian. Lalong-lalo na sa mga project. Marami kasing mga project ang pinupundar dito sa Mindanao, hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Yan talaga, doon kami kumukuha ng mga financial para itatampo namin doon sa red area. Sige, sa karanasan ko naman, lalong-lalo na kapag may pinatawag ako ni Tatay Dong, yung kanihim ng Tala, ako yung pangunahing kontak na dito, ako yung kumakano sa lahat ng mga financial, lalo na sa mga aliado, na galing sa aliado, papunta sa akin. Tapos ako naman ang nagpapasalikit papunta doon kay Tatay Dong. Tapos kung ano man ang mga kailangan ng kasamahan doon sa kabundukan, ako yung bumibinig ito sa baba. No? Tapos, So talagang ganun kaka-trusted talaga ni Tatay Dong. Mamaya ikukwento nyo sino si Tatay Dong, pero ganun ano po, lahat po ng financial, galing po sa Luzon, ako po yung trusted talaga ni Tatay na humahawak. Kasi, alam po ng mga kasama na ingat na ingat ako sa paghawak ng pera. Kasi ayaw ko masira yung pangalan ko sa kaunting pera lang. Yun. Ako din yung ako yung naka-assign na nagsusupply at nag-aasikaso sa mga problema ng ng mga asawa na mga kasama. Ako yung nagbibigay ng pamilya, o suporta sa pamilya. Ako yung, kung may kailangan sila sa ospital, sa akin sila pumatawag. Ganun. Kapag may plano, sila Kukoy, sila Tatay, at ang iba pa mga kasamahan, kapag may plano silang ambush o pag-attack ng isang detachment o ano pang gawain militar, ako yung una-una talagang kinatawagan ng Tatay Dong na ito ang mga kailangan namin
dapat mong comply lahat. Medicina, lahat na may military supply, bala, sa akin yan lahat nakaano. Yung lalo-lalo yung CDX, yung bomba. Sa akin yan gumagaan. Kapag may nabalitaan kami mga baril, binibenta, ako yung nag-uutos sa mga kasamahan ko dito. No? Sa mga masa na, o sige, kontakin nyo ang mga tao na yun, tanungin nyo kung magkano, tapos paabot nyo sa akin kasi tatawagan natin sa Tatay Boy para kung bilhin ba o hindi. Minsan, yung 2000, ano ba yun po? Yung 21 na Akmanet, yung 2016, nakapapasok kami ng 21 na imsikin. Ang power. Saka tatlong ganun na bala, iba-ibang klaseng bala, na wala kahirap-hirap. Kasi, yun nga, ang Anabil at saka ang Manapatan kasi, nakapundar na kami kung sino yung mga masa namin na talagang, yung die hard talaga na sumusuporta sa Kilusan. At hindi kami nahihirapan kahit igaan ka namin ang mga Akmanay, ang mga baril at saka mga bala sa highway. Wala kahirap-hirap kasi bago kami gumagawa kasi naka-establish na lahat ang mga contact, ang mga kung saan gagalhin, kung sino upukuha, at kung sino sasakyan ang ginagamit namin para haksay ang deliver ng mga military supply. Lalo na sa medical supply, kami mismo, ako sa akin, ako yung bumibili ng mga gamot, mga bandage, dextrose, at iba pa. At saka sa bigas, ang konsumo, ang kinakain ng mga kasama sa Kilusan, sa akin lang gumadaan. Lahat-lahat ang parang kumbaga tiwala ang Kilusan, hindi lang sa Tatay Boy, tiwala ang Kilusan sa akin. Sa loob ng 6 na taon na ako yung nakasungkanay sa pera ng Kilusan. Sa awa naman ng Panginoon, wala, kahit na piso, wala akong issue sa loob ng Kilusan. Yun. At saka yun, yung 2000, sinunog mo ang Nakwento niya kagabi. sinunog nila. Yan. Pero huwag mong banggitin yung pangalan ng kumpanya. Yung sinunog nila dyan sa dito kan, sa area ng Anabil, ilang sunog din ang nagawa nila Kokoy, nila Anan, ang ibang kasamahan, malaki din task, no? Ang task ng White Area Front kasi bago bumaba yung mga ng grupa, yung mga kasama sa Kilusan, bago sila bumaba dito, naka-establish na lahat ng mga kailangan nila dito. Halimbawa, bahay, dropping post, Ano yung dropping post? bahay po, Okay. kung saan sila kukuloy, matutulog, doon sila. Saan yung mga sample to, live natin to Ako. O sige. Mga armas, kunyari bababasin ako. Hindi, saan ba area mo, Koy? Saan? Dito? Dito sir, ito. Ito. Ito.
O sige, di ba, nasa taas siya. Example yung pag-atake na yun. Sample lang. So, tinawagan ka ni Tatay Dong ngayon. Ito meron. Offensiba. So, gagalaw na bang white area niyan? Opo. O sige nga, ano muna, i-live natin to Sige. Si Lorna muna, ano una niyang ginawa? Sige, meron na. Ibig sabihin, lahat pala ng opensiba talaga ng CPP-NPA, alam ng white area. Opo. Minsan na pag may mga opensiba, I expect talaga namin may mga wounded. Aha. May mga wounded, mayroong namamatay. Ang ginagawa namin, maghahanap kami ng mga dropping post. Pag bahay, at sasakyan. Halimbawa, ibababa nila ang ang mga wounded. Mm. Doon namin pinasakay kung saan may mga sasakyan nakahanda. Sandali, pero yung mga sasakyan, bahay, masa nyo yan o walang kamuang-muang na sibilyan? Masa, Masa siyempre talaga. masa. Lalong-lalo na pag ang mga wounded, ang mga nasa kalhiman, talagang iingatan namin yan. Kahit yung mga sasakyan, yung mga trusted namin na mga masa yan, ang mag-drive, mga bahay, mag-prepare talaga kami, pag-prepare ang white area. Pag ano pa lang yan, parang amin kasi sa military, warning order yan. Pag may galaw na kami lahat. Ganon din kayo pala dito na Opo. Opo, ganon din. Kaya malaki ang maitutulong ng white area front sa sa red area. Yun ang pinaka nila, ang coordination. Kasi masabi nyo ba na kung walang white area, hindi makagalaw basta-basta si red? Hindi makagalaw at hindi sila mabubuhay kung wala ang white area. Parang ganon nga. Yung pala ibig sabihin nito. O sige, nakaprepare ka na. O sige, ikaw si Finance, di ba? Ano nang gagawin mo naman? Pag na-establish na lahat ng mga pangangailangan, lalo na ang sasakyan, bahay, mga magical supply, ang gagawin ko po ay patawag na ako doon at sasabihin ko na, o sige, ready na, establish na. Ito ang mga tao na pwede ninyo gamitin sa actual na trabaho ninyo. Gaano kayo kasobrang tiwala doon sa mga yon, mga tao na yun? Kasi masa nyo talaga, pero sige, medyo may alam ko ako ng kaunti, pero hindi ganun kadami. Pero yung normal na civilian na nanonood nito, hindi nila alam. Ano ibig sabihin, gaano nyo talaga inaano yung 100%, hindi tayo anuhin yan? Ang sa akin po, yung masa kasi na sinasabi namin, yung kumbaga, hindi lang may kay Kukoy, hindi lang si Kukoy yung contact namin, hindi, yung kaninunuan pa niya, kung nakalaga, o masa nakalaga ng kinisan. Kaya, trusted talaga siya. So ano na siya? Nakaano talaga yan. Hindi na kasi dahil kinala ko siya, trusted ko na, hindi. Yung ngayon lang, ngayon lang tayo nakilala, hindi ganon. Hindi ganon. Talaga binibigay talaga. Kung sino ang mga masa. Kasi may marami kaming masa, pero may mga ganyan. May mga pinag-aaralan ganyan. Ang mga ang eligibility ng mga tao, ng mga masa. Minsan kasi ang tinatawag naming trusted na masa, hindi lang simpleng masa. May mga pag-aaral ang ibibigay namin. Halimbawa, ang una-unang orientation, yung sa ganinang mubong kurso sa partido. Yung KKRP. May mga pag-aaral. Hanggat i-rest namin yan sa CM, pag masasabi naming trusted masa, full-time member yan. Membro yan sa partido. Talagang may mga education na ginagawa namin kung paano namin imulat ang isang masa. Yan, tinatawag namin siyang trusted na masa. Matatawag naming trusted na masa kung siya ay full-time member.
na for time siya member kahit hindi siya armado pero kumikilos siya at may mga organisasyon nila. May mga organisasyon. Mga OG, mga organisasyong masa. Sandali So ang masa ba, kunyari, sample dito, Malapatan, Alabel tayo. Ito yung area nyo ngayon, di ba? Yung masa ba nasa bundok lang o nasa syudad o nasa ano? Lahat. Sige nga, pangalan ng tao pero paano? Siyempre, ang una-una ang ginagawa ng white area kung paano natin ipapalawak ang ating mga masa, siyempre ang focus namin sa white area dito sa city, along the highway. Talagang mag-organize talaga kami dito sa white area, hindi lang sa mga simpleng civilian, mga middle class, meron din mga empleyado, mga politiko, talagang ginagawa namin. Paano namin sila imulat at i-organize talaga namin sila. Ang sa bundok, siyempre, ando naman ang... Iba, ano naman? Siyempre sila ang gumagawa doon. Kayo, hindi. Pero tawag nyo pa rin ba yung mga masa sa bundok, masa pa rin? Katulad sa kanila sir, masa din sir. Bali sa amin sir, sa red area sir, doon sa bundok sir. Kung ano yung ini-establish namin sa aming sir, hanay sir, na yung pag-prepare ng mga gamit sir o mga pangangailangan sa panahon sa pag-aatake namin doon sa target namin sir. Ganon din yung sa baba sir. Ganon din yung kanilang i-prepare sir. Yung halimbawa sir, yung mga posibilidad na mangyari sa amin sa panahon sa pag-aatake sir. Yung halimbawa sir, ma-wanded kami sir. Pag ma-wanded kami, kailangan namin i-safety sa ibang lugar sir. Tapos kailangan namin yung masakyan namin sir na hindi kami mabisto sir. Sila na yung mag-prepare niyan sir. Ano ba yun? Pag armas nyo, wala naman naka-imbak dito sa white area, di ba? So dala-dala nyo armas nyo pagbaba. Hindi sir, pag halimbawa sir kami sir sa bundok sir. Pag bumaba kami sir, magpunta kami ng ibang bayan sir. Iwan namin yung baril namin sir doon sa aming unit sir. Kasi may member man kami doon sir na walang baril sir. Siya yung aming pahawakin sir ng baril. Kasi may baril naman kayo nadadatnan. Yes sir. Yung dadalhin naming baril sir, yung mga short arms lang sir. Yan yung galawan namin sa taas sir, papuntang ibang bayan sir. Tapos coordination namin sir sa white area sir. Dito sa area namin sir. Tapos ang white area naman sir, makik-coordinate naman yan sir doon sa white area sa ibang bayan sir. Tapos yung kami sir, red area sir, makik-coordinate din kami sir sa red area nila sir. Para kung in case emergency sir, kung anong mangyari sa amin sa daan sir, ma-rescue kami ng kasamahan namin sir. Di kasi pinag-uusapan natin kasi ngayon, kasi marami nagtatanong ba na bakit hindi mapuksa-puksa, bakit nagtatagal? Kasi nga yung may sistema kasi kayo na yung nga may suporta, merong masa, merong panggagalingan ng suporta, kumpleto, yung may sistema. Kaya nga napakalaking bagay na kung kunyari kayo, di ba, lahat kayo, halos isang grupo kayo, halos nagsabay-subay bumaba. Napakalaking bagay kasi ibang mindset Ibang mindset yon. Sa amin sir, doon sa taas sir, sa bundok. Kaya hindi mapuksa-puksa yung armadong grupo sir ng NPA sir. Kasi mayroong mabigat na reason sir ba, yung issue sir na sistema dito sa Pilipinas sir, yung malakolonyal at sa malapyudal. Yan yung sinasaksak namin sa utak ng aming hanay sir, membro ng NPA sir at saka sa basing masa ng NPA doon sa bundok sir. Hindi direktang makikita sir kasi sistema lang siya, pero madama nila yung sir ba, yung hirap na maranasan nila sir sa aktual na kinikilos nila sa lugar sir. Halimbawa sir sa tawagan ng presyo ng produkto ng mga tao sa bundok sir.
sobrang hirap sir ang pagpalabas ng produkto nila sir, papuntang bayan sir. Tapos ang binta lang doon sir, murang-mura lang sir. Tapos kung tawagan na naman sa bilihin doon sa baba sir, sobrang mahal sir, na halos wala nang matira sa income ng mga magsasaka doon sa bundok sir. Dahil sa sobrang mahal ng bilihin doon sa baba sir. Pangatlo sir, yung yung sistema ng lupain dito sa bundok sir, sa mga pulubing tao sir, na halos sila yung may-ari sana ng lupa sir. Ang problema sir, kinakaukaw man ng sir, ng mayayaman dito sa sir, sa area sir. Ang sir, ang nasa isipan ng mga tao sir sa bundok sir, bakit ginaganito na tayo? Kahit hindi nila nakikita yung dalawang sistema na malakolonyal at malapyudal sir, pero madama man nila sir yung actual na parang pinarurusahan sila sa araw-araw na pangangailangan ng mga tao sir. Yung malapyudal sir, yun yung sir, yung sistema ng hindi patas na sir ba, yung hindi patas na relation sa tunggalian ng ng babae at sa kalalaki sir, at saka sa tawagan ng sir, maximum at saka minimum sa gustong mangyari sa mga tao sir. Kaya kayo nagiging bayani Yes sir. sa taas. Yun Yun yung nangyayari. Yes sir. Tapos sir, sir, doon sa bundok sir, pag mamatay talaga yung NPA sir, o yung mga masa sir, bayani sila sir sa paningin ng mga masa din namin sir. At saka yung mga kasama namin sir, kasi nagbuhay siya ng buhay sir, na walang sweldo. Tapos sir, yung serbisyo niya sir, serbisyong parang para sa bayan talaga sir, na gusto namin na makalaya sa sir ba? Makalaya sa sobrang paggigipit sa sistema at saka sa gobyerno sir ng Pilipinas sir. Tapos yung doctrine kasi namin sir, yun yung pinaka sir, yung doctrine na theory namin sir ba, yun yung pinaka sir ba, pinakatalas na matalas na sir, parang sa loob ng tulukan. Hindi, mamaya, next episode yun. Kasi pati ba white area, ganun na ganun din yung doktrina? Hindi, next episode. Ito ang first episode. Very interesting kasi ang tatlo kong ini-interview. Si Ma'am Lorna, si Marlon, tsaka si Kokoy, dahil dito sila. Ito yung grupo na ito na katagal ng panahon sila yung gumalaw dito sa Sarangani at Davao Occidental. Yun yung first episode. Ang susunod na episode, pag-uusapan namin yung dalawang bayani. Una, bayani nila at bayani rin ng masa dito. Si Tatay Dong, na kapatid ni Kakokoy, na naging kasamahan ni Lorna at ni Marlon, at saka si Kabubu, na naging leader din nila dito sa area na to, at ikukwento nila yung ano naman ang naging leadership nung dalawa.